at KBFM Net Radio. Narito na ang ating balitaan at kumustahan. Archie Jimenez and Freddy Velez. Kulog at kidlat ang boses ng bayan at ng mamamayan. Tagapaghatid ng kapaki-pakinabang na balita. Walang pinaniwalaan, ang katotohanan lamang. Hello. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, Ayun, nag-feedback ang lakas. Feedback ka. May echo. Oo. Oy. Ano, Baka kumusta na ba? Akala ko nawala ka na naman eh. Oo, naglalo ko internet ko eh. Ganun ba? Oo. Okay. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, sa lahat din ng mga taga-subaybay natin mula sa iba't ibang lugar. Siyempre, dyan sa Malaysia, marami tayong taga-subaybay dyan, ha? Dyan sa bansang Hapon, nandyan ang aking kumpare, ang aking direktor ng Bulacan Best Friends Club na si Moki Bayani. Oy, good morning sa'yo, bro, ha? Magandang umaga. Siyempre, dyan sa Saudi Arabia, andyan ang aking mga kaibigang reporter dyan sa Switzerland. Good morning. Hoy, good morning. Haiva Humenta, Tampere, Finland. Ayun, good morning po sa salitang Finnish yun. At sa lahat-lahat, of course, ang taga-subaybay namin dyan sa mandako ng daigdig, ha? Lagi nyo subaybayan, ha? Itong kulog at kidlat, Freddy Velez po. Ang alakdan at kidlat ng Bulacan. Naalala ko yung pag-echo kasi. Okay, katropang kulog, bumati ka muna. Alright, maganda umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Medyo na-late kami ng konti dahil naglulukarit ang ating pong internet. Kung kailan kababayad mo lang, tsaka naglulukarit ng inayupak na to. Meron talagang ganyan, no? Alright, maganda umaga po. Siyempre, muli na naman sumasayang papawid at handang maglingkod sa inyo ang palatuntunang kulog at kidlat sa pamamagitan po ng aming pinagtambalang palatuntunang ito. Ako po naman ang inyong abang lingkod, Archie Jimenez, Kulog, at ang ating kasamang si Freddy Alakdan Velez Kidlat. Sa inyo pong lahat ay bumabati ng isang mainit na umaga at nakakabuisit na umaga dahil po sa nagloloko nga ang atin po namang internet. Pero ganun pa man, sabi nga, this show must go on. Yes, of course. Magandang umaga, katropang kulog. Talagang ganyan. Talagang karamihan ngayon, ang internet talaga nagtutulog-tulog, aandap-andap. Talagang ganyan ngayon. Siguro, kasama na rin yan sa
mga nangyayaring gulo. Pero may magandang balita sa tropa at kababayan, ha? Magandang balita ito dahil sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kahapon, araw ng Biyernes, ha, na ang Strait of Hormuz ay bukas na dahil sa kasunod ng kasunduan ng tigil putukan sa Lebanon. Sinabi naman ni US President Donald Trump na ang pag-uusap ay maaaring maging daan umano. Ang kasunduan ay maging daan para sa wakasan ang digmaan sa Iran. Yan daw mano ay darating sa lalong panahon. Uy, sana nga. Sinabi ni Araghchi sa isang post sa X na bukas ang strait para sa lahat ng komersyal ng sasakyang pandagat para sa natitira pang 10 araw na tigil na US na napagkasunduan noong Huwebes sa pagitan ng Israel at Lebanon upang ihinto ang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at Hezbollah na suportado ng Iran. Alinsunod sa tigil putukan sa Lebanon, ang daanan para sa lahat ng komersyal ng sasakyan dagat sa Strait ng Hormuz ay ideklara na ganap na bukas na talaga sa natitirang panahong tigil putukang usapan nga. Yan. Di nagtagal pagkatapos ng pahayag ni Araghchi, nag-post si Trump sa Truth Social. Ipinahayag lang ng Iran na ang Strait of Iran ay lubos na bukas na at handa na para sa lahat ng daraan. Ngunit ang pahayag mula sa magkabilang panig ay nag-iwan ng kawalan ng katiyakan sa kung gaano kabilis ang pagpapadala. Trump said that U.S. blockade of ships sailing to Iranian ports announced after talks with Tehran last weekend ended without agreement would remain until their transaction with Iran is 100% complete. Yan. Talaga naman, di ba? Maganda. Maganda yung balita na yan, kasamang Freddy. Dahil mukhang sana nga ay sana nga talaga. Oo. Wag na silang tawag dito, abutin pa. Oo. Kasi pagka inaabot ang mga utak nan, hindi mo talaga mapipigilan yan. Ang Iran kasi sa ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, nagpapakita lang na may puwersa sila. Ipinapakita nila at ipinapadama sa buong mundo na ang Iran ay hindi na ngayon basta-basta. At yan ay ipinakita nila at ipinadama sa lahat ng mga bansa na kaya nilang manindigan at kaya din nilang ipaglaban kung ano man ang gusto nilang ipakipaglaban. Yan yun. Yes. Oo. At ito, sana nga, no, magtuloy-tuloy na yan kasi kawawa talaga napakakawawa ng buong mundo. Pagka yung Strait of Hormuz na yan ay hindi nagbukas, napakadaming apektado talaga. Totoo yan. Totoo. Walang ibang bansa na nakapagpasalan niya, kundi Iran. Di ba? Oo. Siyempre, kanila yun eh. Lugar nila yan. Talagang ganon. Pero kung ibang bansa yan na kayang takutin ng Amerika, hindi nila basta-basta yan makipapasara. Di ba? Pero dito, sa bagay na ito, sa pagkakataong ito, pinakita lamang ng Iran na may puwersa na rin sila. Yun. At ito ang malungkot dito sa atin eh. Bakit? Ano yung malungkot na yan?
hindi mo ba nabalitaan, nagkilos, protesta na naman itong mga Oo nga, wala talagang kasiyahan, talaga. Walang kasiyahan. Sa halip na magpasalamat at magdasal na sana magtuloy-tuloy, madali namang magpasalamat. Oy. Salamat po, National Government. Sana po magtuloy-tuloy para naman maibsan ang aming paghihirap. Kaya isipin mo yun, samantalang sila ang pinaka sinuportahan ng pamahalaang nasyonal at ng ganun din ng pamahalaang lokal, ha? Mga walang utang na loob talaga, wala pansarili talaga. Kaya totoo yung sinabi mo. Malamang nga, meron talagang nagdidikta sa kanila. O wag kayong tumigil, kailangan wag nating paniwalain ang tao na ganun talaga sila. No, isipin mo yung ganun, parang ganun nga. Naniniwala na ako sa iyo, katropang Kulog. Alam mo kasi kasamang kidlat, yung tinatawag na body language, no? Na nakikita natin diyan sa mga driver na yan, napaka-imposibleng sarili nilang pag-iisip ang ginagamit nila diyan sa mga ginagawa nilang kilos protesta. Kasi isipin po natin, mga kaibigan, mga kababayan, kung gaano ka-sincere ang ating gobyerno para sila ang pangunahin at binigyan ng prioridad na benepisyo para nang sa ganun ay huwag naman silang masyadong mahirapan at huwag silang ang kanilang pamilya ay hindi maghirap. Yun po ang kalagayan na yan. Na hindi nila kailanman naramdaman. Di ba? Paano nila mararamdaman kung merong nagdidikta, huwag kang makiramdam? Di ba? Kayong makinig. Dahil yung mga sinasabi nila, bagamat totoo, sabihin nila hindi totoo, hindi kayo nasisiyahan sa mga ginagawa ng gobyerno para makapagpatuloy kayo na sagawa ng mga kilos protesta at nang mapagalit nyo ang mga tao para mapadali ang pagpapatalsik dyan. Ganun yun. Oo, ganun. Totoo yun. Yan ay gusto nila talagang alisin sa ang ating Pangulong BBM dahil yun ang hinahanap nila eh. Gusto nila talagang tanggalin ang Pangulong BBM. Pero kung makikita po ninyo, kung may pakiramdam kayong mga indiropot kayo, no, ha? Kasi mabubisit ka talaga kasamang kidlat eh. Isipin mo, ilang beses na ipinapadamang pilit ng ating pamahalaan kung gaano ang pagmamahal, ang pagmamalasakit ng ating pamahalaan sa mga transport groups. Diba? Yes, oo. Pagkas nagsabi ang gobyerno, bababa ang ating ang presyo ng gasolina sa ganitong halaga. Ano? Ayan, yun na naman. Ganun yan. Talaga. Di ba? Ganun lang. Hindi pwede yun. Kailangan ibalik nila sa dati. Kung di ba naman kayong mga gunggong? Ha? Mahirap ibalik agad-agad yan. Baka nga hindi na maibalik yan. Isipin mo, ang daming nasira sa Iran. Ang daming nasira sa Middle East. Paano yan? Ganun lang ba yan? Yung magic? Okay na. Tayo na kayo yung mga nasira. Ganun ba? Ganun talaga. Walang ayun ko. Nako. Di ba kasamang kidlat? Bukod doon sa mga naging problema sa Iran, sa mga naging sira o damages na dahil sa giyerang naganap, hindi naman talaga tayo ang dahilan, hindi ang gobyerno. Yes. Kung bakit nagtaasan ng mga indiropot ng mga hinayupak ng mga langis na yan, na kung saan yun ang nagpapahirap sa atin.
Ha? Dahil dun sa giyerang nangyari doon. Hindi naman gusto ng gobyerno. Meron tayong sarili nating pondo. No? Dahil bawat bansa, may pondo yan for 90 days. Ha? Yung buong bansa, buong mundo yun. Bawat bansa, may pondo, laging may nakalaang pondo yan for 90 days just in case magkaroon na ng crisis sa Yes, oo. Correct yan. Talagang ganon yan. Oo. Pero ang nangyari kasi, mga kaibigan, mga kababayan, mahigit, no? Humigit ilang buwan ba ang nangyaring giyera na yan, nabiglaan, di ba? O, di siyempre, hindi naman balong, hindi bumabalong yung ating mga langis dito na nakapondo. Di ba? Pagka kinuha yan, di siyempre mauubos yan. Di ba? Yes, oo, correct. Kaya dapat, sa halip na mahalip na magwelga-welga, magdasal na lang, tumulong na lang, bigyan ng suporta ang ating pamahalaan. Di ba dapat ganon? Palakasin nila ang loob ng ating pamahalaan, hindi yung papanghinain pa nila. Katulad ngayon nga, sa sinabi kong balita, na binuksan na ng Iran ang Strait of Hormuz. Dapat yan, manalangin din sila, tumulong sila para sana maging maayos ang pag-uusap. Dahil dito, mabilis naman tumugon ng Iran Kasama sa takapagsalita ng Foreign Ministry na si Ismail Banghay na nagbabala na ang Tehran ay gagawa ng kinakailangang kapalit ng mga hakbang kung magpapatuloy ang isang maritime blockade. Sinabi din naman ni Trump sa Reuters kahapon yan, na makikipagtulungan ang US sa Iran upang mabawi ang pinayamang uranium nito at ibalik ito sa Estados Unidos bilang bahagi ng anumang kasunduan upang wakasan na nga ang digmaan. Ang programang nuclear sa Tehran ay naging isang mahalagang punto ng mga pag-uusap sa ngayon. O, di ba? Makipagkatulong. Di ba? Yung mga ibang bansa, nakikipagkasundo sa bawat bansa na nagiging kagalit nila o nagiging kaaway nila, kagyera nila, nakikipagkasundo. Pero itong mga tarantado no? Mga tarantado, itong mga... talaga mga tarantaran naman talaga yung mga yan. Sabi nila, bakit ka nagmumura sa inyo, kulog? Hindi po mura ang tarantado. Hanapin nyo sa diksyonaryo kung ang salitang tarantado ay mura. Hindi po mura yun. Ibig po sabihin nun, taranta ang pag-iisip nitong mga taong to. Diba? Pagka past tense, mido. Diba? Past tense, tarantado. Ganun yun. Diba? Kaya itong mga tarantado, no? Ng mga grupo, ng mga transport groups, mag-isip-isip naman kayo. Mula't simula, siguro nasa yagballs pa kayo ng mga tatay niyo kami ni kasamang kidlat alam na namin mga nangyayari sa kapaligiran. Kayo ngayon lang kayo. O diba? Dapat pag-aralan yung mabuti. Sino sa ang ating bansa ang gumagawa ng ganitong mga hakbangin para lamang mabigyan ng kasiyahan, maprotektahan at masagip sa kahirapan ang buong bansa dahil sa mga nangyayari na ito. Wala akong nakita. Di ba? Bakit? Wala talaga. Kasamang kidlat. Ito na lang Ang problema natin dito, isa pang problema natin, kuryente. Yan. Di ba? Oo. Pero ng panahon
ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ang kuryente natin mababa lang ang singil. Bakit? Abay, under government manage yan. Yes, oo. Gobyerno yun. Yung Meralco. Ang PLDT, bakit maganda ang serbisyo ng PLDT noon? Kasi nasa gobyerno. Government din, oo. Yun ang sinatawag na GOCC, di ba? Oo. Government owned, di ba? Oo. Eto, ang NLEX, di ba? Ang NLEX. Ganyan din, ang NLEX, government property din ng araw yan. Ay yung Petron, di ba? Yan, Yung mga geothermal na nagsusupply ng mga kuryente. Di ba? Dating Pangulong Marcos Sr. ang nagpagawa nun. Kaya government-owned. Di ba? Ano ang naging problema? Bakit ngayon hindi na natin pag-aari ang mga iyon? Kasi walang Gusto naging nila. ng ating bansa nagmula nung kanilang kidnapin ng dating Pangulong Marcos Sr. Puro magnanakaw na ang mga pumalit. Puro pansarili nila ang kanilang inisip. Bakit? Ay yung Bataan Nuclear Plant. Na dapat napakalaking pakinabang natin doon. Dahil yun ay makakapag-produce ng napakalaking ng maraming kuryente sa mababang halaga. Pero ano ginawa ng Cory? Di ba? Ano ginawa? Pinahinto ang Bataan Nuclear Plant. Di ba? Bakit? Kasi meron silang mga koneksyon sa mga malalaking negosyante. Yes. Yan ang totoo. Tulad ng mga aboitists na yan. No? Kaya nga nung panahon ng Cory Panay ang brownout, ano nangyari? Sumikat ang aboitists dahil doon sa ginagamit nilang generator. Generator. Diba? Kumita ang aboitists. Siyempre, kumita ang Cory Aquino. Diba? Bakit ayaw nilang ipatuloy yung Bataan Nuclear Plant? Kasi sa halip na pagpatuloy nila yon, hindi na sila kasi kikita doon. Pagkatapos, bababa pa ang presyo ng kuryente. Diba? Ngayon, ang ginawa nila, siniraan nila ng siniraan na kapag lumindol di umano, ay magkakalik. Magkakalik, sisingaw. Hindi basta-bastang mga inhinyero at arkitekto ang gumawa noon. Alam na nila yon, di ba? Katamang kidlat. Ilang bagyo, ilang lindol na ang nangyari. Ano ang nakita niyong sira? May naging crack man lang ba yung Bataan Nuclear Plant? Wala. Di ba? Wala. Kasi matibay yun. Matibay ang pagkakagawa noon. Dahil alam ng Pangulong Marcos noon na kailangan mapangalagaan ang kapaligiran, ang mamamayan. Dahil kapag sumabog yon, magka-problema yon, ay, nako, libo-libong tao ang mamamahinga doon. Kaya talagang napakatibay ng ginawa. Di ba? Ng kidlat,
ang Pangulong Marcos mismo ang nag-supervise doon para Yes, oo. na talagang ayos ang pagkakagawa nun dahil alam niya na talagang delikado. Kasi nangyari sa Japan yan di ba? Oo. Nangyari sa Japan yan, nang lumindol ng malakas doon, nagkalik ang isang nuclear power plant doon. At yun ang ayaw mangyari ng dating Pangulong Marcos. No? Oo. Hindi nila ito, inignore nila, pagkatapos siniraan ng siniraan, at ngayon ang ginawa, ang Meralco na dati nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno, ibinalik ni Cory sa mga Lopezes. Diba? Ayun, no. Pagkatapos noon, kasama Fred Kidlat, ni Cinco daw walang ibinalik ang Lopez. Samantalang binayaran ng Pangulong Marcos noon yun. Yung Meralco. Hindi yan, ano tawag din? Sinikwester. Hindi sinikwester yun. Yun, ang ginawa ng Pangulong Marcos, binayaran dahil nalulugi daw ang Meralco. Kaya ang ginawa ng pamahalaan ng Pangulong Marcos Sr., kinuha dahil alam Yes, oo. Binayaran ng mga Lopez, hindi yung basta kinuha. Hindi yung basta na lang sinabing, akin na yan, sa gobyerno na, hindi. Binayaran yan. Pati PL dito, ganun din. Ang ginawa ng Pangulong Marcos Sr. Ngayon, ito, lahat ng mga gawain ngayon dito, yung mga proyekto ng kasalukuyang administrasyon, bihira po ipakita at ibalita. Katulad ng mga ginagawa ngayon mga hydroelectric geothermal ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Binabalita. Walang gaanong balita, pati yung pagpapaunlad sa mga magsasaka, walang gaanong hindi maingay ang pagbabalita. Di ba? Kaya wala talagang ang mga tao ngayon, puro karamihan mga pansarili lamang nila. Hindi nila iniisip itong gulo sa sa Middle East na yan, na napakahalaga na pagsusumikapan o makipagtulungan ng lahat. Di ba? Nagsimula ang giyera sa di ba noong February 28 pa. Nagsimula ang pag-atake ng ng Iran sa kapitbahay sa mga Gulf, doon, muling pag-igting ng Israel-Hezbollah conflict sa Lebanon. Yun. Sana ang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng US sa Iran ay magtatapos. Na magtatapos sa linggo ay dapat magkaroon na ng talagang magandang balita para dito. Kaya magdasal po, magdasal. Dahil libo-libo na po ang napatay. At ang mga nasarang mga mga establishmento. Nako. Parang Marawi. Di ba? Di ba? Parang Marawi, di ba? Hanggang ngayon, ang Marawi na naibalik ba sa dati, di ba? Hindi pa. Tuloy-tuloy pa rin. Bagamat tuloy-tuloy pa rin. Hindi pa, tuloy-tuloy pa rin ang mga ang mga construction. Pero ang BBM, ang siyang talagang nagbumuhay muli sa Marawi. Dahil puro pangako ang ginawa ng dating administrasyon doon. Kaya ito ngayon, sa halip na ang pagtuunan ng pansin ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kapitalista, yung mga malalaking negosyante, sama ng mga negosyante, yung mga pribadong sektor. Sana ang isipin po ninyo
kung papaano, ano naman ang maikukontribusyon ninyo na tulong para po naman mabigyan na suportahan ang ating gobyerno sa kanyang Yes. pagkakap para mabigyan Yes. ng kapanatagan ng loob at meron mailagay sa pagkainan ang mga mamamayan. Di ba? Yes. Okay. Okay, Katropang Kulog, bago mo ipagpatuloy at pagpatuloy natin yan mamaya, ha, ay pagbigyan muna natin ng ay ilang patalastas mula sa ating impilan. Okay, bago tayo dumako, pasaron. Ganon. Okay, ladies and gentlemen, Malolos has a new hotspot. Welcome to Tiara Filipino-Italian cuisine, where great food, crafted cocktails, and good music come together. Dine with us, dine, vibe by day, by night. Vibe with us by night. From affordable plates to signature drinks and DJ nights, this is your new to-go spot in the city of Malolos at Vista Mall Ground Level 1. Sabor curated cuisine from 4 p.m. to 9 p.m. Ngayon po, ang mamaya po, ang kanilang mga entertainers ay talagang mula sa si Aia de Leon yata, yung sikat na mga awit at marami pang iba. At siyempre, okay, sugod na po sa Tiara Restaurant. At sa Tampere, Finland naman, oy, excuse me po, soft opening po ngayong araw na ito dyan, ha? April 18, soft opening ng E&G Asian Grocery. So good na po tayo ron. Something big for food lovers. Missing the taste of home or curious to try something new? E&G Asian Grocery is bringing authentic flavors from Asia and international cuisines right in Tampere, Finland. Asian noodles, rice and spices, authentic sauces and seasonings, food, frozen seafood and specialty foods, Asian snacks and drinks that you can find in regular supermarkets, fresh ingredients for your favorite dishes, whether you're Filipino or Asian or Finnish or African. You are all welcome to discover new flavors and ingredients or amazing meals. E&G Asian Grocery. The grand opening naman will be on May 3, 2026. Hanapin lamang po si Eman Calderon Velez at Grace Lorenzo Salvador. Okay, ang mga malagang patalastas na yan ay hatid sa inyo ng FCB Pilipinas at KBFM Radio. Okay, Katropang Kulog, tuloy mo ang iyong mga sinasabi kanina. Kailan kaya tayo mapupunta doon? No? Oo, bala ko nga pumunta sana bukas eh. Kaso lang, busy. Marami pa akong gagawin, no? Dapat kasi, Tare, Sa May 3 na lang, May 3, pupunta ako sa May 3. yun ang sinasabi ko sa'yo. Dapat kasi magkapitan ka na para wala kang busy. Nako. Sige. Kakapitan na ako. Mga kababayan, yun nga po nabanggit natin kanina na talaga namang sana itong mga iba, ibang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan na sana makinig naman kayo. No? Yes, oo. Ang panawagan ng ating Pangulo, mula pa nung siya ay nangangampanya, mga kaibigan, mga kababayan, ay lagi niyang sinasabi noon na pagka siya ang nanalo, wala nang kulay-kulay, wala nang pati. Kaya nga, kinaibigan lahat eh. Oo. Pati mga tauhan ng dating Pangulo, di ba? Kinuha din niya. Oo. Kasi yun naman ang pangako niya. Yun naman ang sinabi niya. Kapag siya ang nanalo,
at tinanong siya ng mga reporter, kung sakali pong manalo kayo at may gustong pumasok sa inyong mga kabinete ng mga dating dilawan, pinkies, no? Yung mga oposisyon, tatanggapin niyo ba? Aba, walang kagatol-gatol na sinabi ng Pangulo. Bakit ang hindi? Kung may kakayahan siya at totoong makatutulong siya para sa ikauunlad ng ating bansa at maging ng ating mga kapakanan ng ating mamamayan, bakit ang hindi? Diba? Yes. Oy, katropang kulog. Oy, good morning, good morning. Batiin natin to ating ilang na rito. Si Angelo Redaha, dyan sa Malolos City. Mainit na Sabado ng umaga, Kuya Loday at Loday, Kuya Freddy at Archie Jimenez. Have a blessed weekend. God bless. Barangay Mabolo yan. At si Enrico Valdicantos naman. Yan, good morning brothers. Watching from Toklong, Kawit, Cavite. Good day po sa lahat. Mabuhay ang Pilipinas. At si Jomar Apolinar naman. Good morning po. Doon naman ito sa Laguna. Yan. Oh, muli pa si Angelo Rita. Stay hydrated. Inom ng maraming tubig ngayong tag-init. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga umangtabay sa ating pong palatuntunan. Ayan. Yes, oo. Akala ko may kausap ka kasi Hindi ko napansin meron pa lang hindi siya nag-post dito sa atin. Dito sa Facebook ko, sa ko nakita sa isang cellphone. Okay. Kasi kailangan talaga natin sa kanila yung link para matutunan nila. Tsaka kailangan din ma-shout out natin kasi nagtatampo. Katulad isang kaibigan natin, nagtampo. Wala man lang daw shout out. Nakikinig siya palagi. Oy, parang Vic Billones. Oy, good morning sa'yo. Okay. Patampo-tampo ka pa. Sabi nga ng kanta, patampo-tampo ka pa. Okay, oras natin mga kaibigan sa buong kapuluan. Ganap na 37 minutos makalipas ang ika-10 ng umaga. Okay, gato bang gulong? Okay. Tuloy! At katulad natin ng sinasabi na ating Pangulo yun na, no? Pagka siya ang nanalo, wala nang kulay-kulay, wala nang pulat, wala nang kulay pink. Yes. Basta ang lahat welcome. No? Kaya naman nakita po naman natin, marami sa kanyang mga cabinet members ngayon, galing sa iba't ibang partido. No? Yes, totoo yan. No. At nakikipagkomunikasyon siya sa mga dating niyang mga kalaban. Diba? Katulad na lang ang dating Vice President Leni Robredo. Aba, maganda na po ang kanilang ngayon relasyon. No? Ibig sabihin, talagang tinutotoo at totoo sa pangako ang Pangulong BBM. Katulad na lang ni nasa BBM pa rin ba si Ralph Recto? Si Ralph Recto. Kanino ba yan? Di ba? Nasa kanya ngayon yan. Kinuha na, mataas pa ang posisyon. Diba? Ibig lang pong sabihin, ang hangad ng ating Pangulo ay pagkakaisa, yun ang pinapanawagan niya. Diba? Magkaisa po tayo. Dapat magtulungan tayo. Huwag tayo yan ang dapat. Yes. Diba? Hindi natin kailangan mag-away-away. Hindi natin kailangan magpakita ng galing sa isa't isa. Hindi tayo dapat magmamagaling. Wala pong magaling, wala pong magaling. Parehas po yan lahat.
Kaya dapat lang maging magkaisa talaga para ang ating buhay ay maging mapayapa. Katulad nito, pinalawig pa ang price of free sa mga pangunahing bilihin sa buong bansa. Tulad mga dilatang sardinas, instant noodles. Yan ay hanggang sa Mayo 10, 2026. Tapos na dapat yan. Pero pinalawig, kinumpirma ni Department of Trade and Industry DTI Secretary Cristina Roque na mananatili ang kasalukuyang presyo ng basic necessities at prime commodities matapos ang serye ng konsultasyon sa manufacturers and retailers. Ang orihinal na pagtatapos ng price freeze ay ngayon, noong isang araw, Abril 16, pero binigyan din ni Roque na ang katatagan ng mga presyo ng pagkain ay isang prioridad para sa Administrasyong Marcos. Nabilanggit na ang kamakailang pababang trend sa mga gastos sa gasolina. O di ba, pababa na yan, ay gumanap sa isang kritikal na papel sa mga negosasyon. Una nang nagpatupad ng 20 kada litro sa diesel at 4 na piso sa gasolina na rollback nitong nakalipas na Martes. Of course, everything helps. Any decrease in cost is always beneficial. Paliwanag yan ni Roque. At sa susunod na linggo, katrupang kulog, magbababa na naman ang presyo ng petrolyong langis. O, di ba? O, ano pang sasabihin nyo dyan? Kailangan na ibaba mo. Ibasura ang value-added tax ng excise tax. Pero hindi kasi nila naiintindihan di ba? Kasi nga, ang alam lang nila, sunod lang ng sunod doon sa mga nagdodikta sa kanila. Yes. Totoo yan. Samantalang maliwanag naman sa kanila na kapag totally tinanggal ang excise tax at yung value-added tax na yan, marami pong proyekto ng gobyerno ang mabibinbin at hindi matutuloy dahil napakalaking tulong po ng excise tax na yan. Yan naman hindi naman ang gobyerno, ang Pangulong BBM ang author niyan. No? Totoo yan. Wala naman nung araw yan panahon ni matandang Marcos wala naman yan diba? Pero nakita naman na talagang malaking tulong ang nagagawa yes. Na gustong ipatupad ng gobyerno para sa kapakinabangan ng buong bansa at ng mamamayan ng Pilipinas. Yun po yun. No? Ngayon, sana, gumamit kayo ng sarili niyong pag-iisip. Yes. Transport group leaders, o katulad nga niyan, sinasabi ninyo, na ayaw nyo, hindi kayo pumapayag. Bakit ngayon sinasabi ninyo na dapat tanggalin lahat yan? Pero hindi nyo nauunawaan yung mga sinasabi nyo. Yung pinakikipaglaban nyo, hindi naman para sa inyo. Di ba? Mga dikta lang kasi yan, mga dikta sa kanila yan. Kaya ganyan. Kaya yun ang pinagpipilitan nila dahil kapag hindi nila nasabi yun, baka may bawas. Saka bukod doon, kasamang kidlat yung mga tinatanggap niyan. Siyempre, diba? Hindi nawawala yan. Pero ang masakit dyan, ang mga tumatanggap lang yan, yun lang mga opisyales. Yes, nagagamit yung mga miyembro. Pinahiya na nga sila, di ba? Nung nakaraang araw, pinahiya sila na isang mayor ng taga Metro Manila, di ba? Yung bang nilapitan sila at sinabihan sila, PI, piniyay pa nga sila daw Lumayas na kayo dyan, bumalik na kayo sa pagmamaneho.
Kayo na nga Oo. binigyan ng ayuda ng mga ng pamahalaan, nagkakaganyan pa kayo, di ba? Na hiniya sila, paiyak-iyak pa si ano noon. Yung sino yung umiyak na yan? Ay, naku, napahiya daw sila. Napahiya daw. Uy! Kung di ba naman kasi mga engot, no? Di ba? Saan kayo nakakita ng pamahalaan o gobyerno na ganyan ang pagmamalasakit at importansya na ginagawa sa inyo? Di ba? Wala. Wala. Magmula kay Cory hanggang kay Digong, wala. Yan ang sigurado, wala. Di ba? Kaya nga yun tumatak talaga sa isip ko yun, yung sinabi ni Digong noon, mahirap kayo, putang ina nyo, namatay kayo, wala akong pera sa inyo, di ba? Sinabi niya yun. Hindi siya nagbibiro noon nung sinabi yun? May nagbibiro bang ganitong mukha? Kasi lahat na sinasabi niyang ganun daw. Biro lang, sabi niya Oo, di ba? Lahat dinadaan sa biro. Kapag may pumuna, biro. Kaya naman, ang daming pinapak na labi noon. Biro lang yun. Di ba? Ayaw ka magpalik dito. Dito. Di ba? Ganyan yan. Sa ngayon, no, kasamang kidlat, ay pinagtataka din natin, katakot-takot na ngayon yung mga lumalabas na mga testigo, no? Patungkol dito sa impeachment trial. Pangalawang Pangulo, BP Sara. Di ba? Ang tanong natin kasi, at tanong din ito ng ating mga kababayan. Akala ko ba pagdating ng impeachment, haharap siya para ipaliwanag ang lahat, bigyan ng linaw ang mga katanungan, ang mga isyu laban sa kanya. Bakit? Bakit ngayon? Ayaw mo umarap. Ayaw mong pumunta. Pagkatapos gagamitin mo lang ang social media. Tapos ipagtatanggol ka ng mga abogado mo sa social media. Diba? Sa mga interview. Diba? Di ba mas marapat para mabigyan mo ng linaw at mapasinungalingan mo ang lahat ng mga akusasyon laban sa iyo, humarap ka? Dapat, ganun talaga ang dapat, humarap ka. Kaso lang, hindi nga nila kinilala yung ganon. Kasi kailangan daw doon talaga sa mga court sila harap po ganun palagi. Ganun naman sa kanila kapag sa kanila ginawa, hindi tama. Pero pag sila ang gumawa, tama lahat. Bakit ganon? Yan ang napupuna ko. Pag sila nagsalita, kailangan tama. Pag iba ang gumawa, mali lahat. Ano yan? Sila na lang ang pinakamatalino sa buong mundo. Yun nga, ang lumalabas dyan kasi, no? Mga kaibigan, mga kababayan. Kaya nga, yung mga taga-suporta, mag-isip-isip kayo, no? Hindi namin sinisiraan, yun talaga ang totoo. Mag-isip po kayo kung gaano katotoo itong mga iniidolo ninyo sa kanilang mga sarili. No? Kung talaga may malasakit sila sa mamamayan, no? Yung mga bagay na yun, dapat hinaharap yan. Sabi nga, huwag mong talikuran ang anumang problema, ang anumang akusasyon laban sa iyo. Harapin mo at nang malaman ng madla
kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yun ang dapat mong gawin. Di ba? Yun, oo. Kapag Ganon. sabihin naman, may dumating ng mga witness, may nakuhang witness. Oh, pero ikaw, ang pinanghawakan mo, totoo ang sasabihin mo. Di ba? Kahit na sino pa yung mga witness na yan, yung mga darating mga hinayupak na mga witness na yan, Correct, oo. wala kang Kailangan. pakialam doon. Di ba? Kasi, Kailangan humarap ka. Kasi madaling magsalita ng katotohanan kaysa yung mag-imbento ka ng salita. Mahirap gawin yon. Pero kung totoong wala kang kasalanan, kaya mong patunayan yan sa harap ng maraming tao. Totoo yan kasi wala ka nang iimbentohin Hindi ka na mag-iimbento ng mga sasabihin mo. Nasa sarili mo na Nasa loob mo na yun. Ilalabas mo na lang Ganun dapat. Ganon. Di ba? Ang problema na kasamang kidlat, pagka sa social media, nagpa-press con, medyo dire-diretso kung magsalita. Pero pagka may tinanong na sa kanya, nagkakabulol-bulol. Diba? Ganon. Oo. Kaya mahalata mo sa isang tao pagka nagsisinungaling na. Correct. Diba? Oo. Kasi sa halip na pagka ikaw, totoo lahat ang sasabihin mo. Pagka tinanong ka, ang sasabihin mo kagad diretso, hindi ako yan. Diretso. Oo. Pwede mong sabihin, hindi ako yan. Oo. Correct. Oo. Ganon. Oo. Paano mo mapapatunayan? Eto, narito ang lahat ng aking ebidensya na hindi ko ninakaw yun. Dito, narito ang listahan ng mga taong ito. Kung saan ko ibinigay. Ganon dapat. Oo. Yan. Doon napunta yung hinahanap ng pera. Ayan. At ito, noted dito. Ito, alam ng COA. Di ba? Dapat ganun. Okay. Katrobang Kulog, iwanan mo natin yan si BC. Bahala na sila muna dyan. Ito, pinaka-aabangan ito ngayon. Marami ang natuwa sa pagkaka-aresto kay dating ako, Bicol Party List Representative Saldico sa Prague, Czech Republic ng Huwebes. Si President Ferdinand Marcos Jr. pa ang nag-anunsyo nito sa pagkakahuli sa puganting mambabatas. Halos 10 araw ding nagtago si Ko na umano'y 10 buwan. Nagtago si Ko na umano'y palipat-lipat sa mga bansa sa Europe. July 2025 nang umalis siya ng bansa. Huling na balita na nasa Portugal ito si Ko. Nasa kustodiya na ng Czech authority si Ko at ayon sa report, maaaring maibalik ito sa Pilipinas sa loob ng 3 linggo. Ano kaya sa palagay mo, Katropang Kulog, ang kakantahin nito pagdating sa Pilipinas? Sintonado kaya o dispalinghado? Ngayon kasi, ewan ko kung tatalab, no? Kasi may mga pahayag ngayon itong si Vice President Sara Duterte na meron din daw talagang pananagutan itong si Ako Bigo. Ako, Bicol Party List. Isaldi ko. Akala ko Ako Bigo. Na si Saldico, no? Na meron daw talagang malaking pananagutan. Itong narinig ko din yan. Sinabi nga ni BC Presidente Sara. Ngayon, ang alam ko kasi, medyo may kinalaman din itong mga Duterte dito kay Saldico. Ayan, hindi ko pa, pero nagbibigay na lang ako
ng hints, no, na medyo may dalawa lang yan ngayon kung babaliktad siya o itutuloy nila ang kanilang mga plano na talagang pasamain ang administrasyon ito. Ng, yun namang mga naging pahayag ni Saldico, di ba? Halata namang AI, ano yun? Hindi naman talagang, parang hindi naman talaga siya nagsalita eh. Parang gano'n, ang sa tingin ko ha. Kasi iba yun, iba yung ano, di ba? Mahalata mo naman kung AI o hindi. Kung live talaga o ano, di ba? Oh. Alam mo yan, dahil magkakaroon ng shadow yan. Oo. Yan. At ngayon, ito, sana nga, no, kung ang paiiralin natin ay ang tamang proseso talaga sa investigasyon na ito, malamang malaki ang posibilidad na pagdusahan niya talaga ang lahat ng kanyang mga ginawang sabihin na natin, no, na panlalamang sa ating kaban ng yaman ng ating bansa, no? Kasi yun ay kung mapapatunayan, kasi yun ang problema sa ating batas kasamang kanya, na hindi natin po pwedeng sabihin na magnanakaw siya, no, na nagnakaw siya unless proven by the court na siya'y guilty. Diyan pa lang natin na pwedeng sabihin no. Yan. Kaya ipapaubaya natin sa mga otoridad o sa ombudsman, no? Sandigan Bayan. Oo. Sasagawang pag-iimbestiga sa kanya, no? Isa pa, kung sabagay, noon pa man, sinasabi ng ombudsman na di umano clear, no? Kumbaga, malinis at walang kinalaman, di umano, si dating House Speaker Martin Romualdez diyan sa mga anomalya na yan. Pero may mga grupo na nag-i-insist na kailangan imbestigahan mabuti. So in that case, paubaya natin sa kanila, bahala sila mag-imbestiga, no? Kung sa bagay, pero bakit ka nga ba nagtatago? Bakit ka nga ba? Di ba? Bakit nung pumutok ang mga anomalya, dapat nagpakita ka na, umuwi ka na kaagad. Di ba? Kung wala kang kasalanan, umuwi ka kaagad. Tapos harapin mo, kung po pwede, dutin mo mga nguso. Hoy! Bakit nyo sinasabing ako kasama dyan, kasabot ako dyan? Hindi ako ganyan. Hindi ako magnanakaw. Diba? Ganon. Hindi. Ganon dapat. Ganon naman talaga dapat. Pero ako talaga, malaki yung paniniwala ko na siya ang utak talaga dyan. At saka nakikita ko rin na kasabwat niya. Sa ako, naniniwala din ako na yung dating speaker ng Kamara, at saka yung sa Senate President, malaki ang paniniwala kung may mga sila dyan. May mga kasabwat sila dyan. Ibig sabihin, nakapaghugas na lang sila pero naulingan yan sigurado. Nako? Sigurado yun. Okay. Nako, kalawang kulog. Marami pa sana tayong dapat na ihimay-himaying mga balita. Subalit ang oras natin ay naging maramot sa atin ang oras na ito dahil paubos ng ating oras. Kaya tayo po ay unti-unti nang magpapasalamat sa ating mga kaibigan. Maraming salamat at kahit na papano ay napasaya namin kayo at mayroon kayong mga
mahalagang impormasyon na nakuha mula sa amin. Ang inyong abang lingkod po, Freddy Velez, Kidlat ng Bulacan, nagsasabing palakasin ang inyong pananampalataya sa ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Huwag magpapasilaw sa anumang kinang ng material na bagay o kinang ng salapi. Okay, katropang hulog, paalam na tayo. Alright, mga kaibigan, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-antabay at pagsubaybay sa aming pong palatuntunang kulog at kidlat. Asahan po ninyo at pinapangako po namin bilang amin po namang advokasya ang makapaghatid sa inyo ng mga kapaki-pakinabang, makabuluhan at makatutuwa ng mga impormasyon at balita. At yan po ay patuloy habang, sabi nga, habang may hininga. Yeah. At siguro, ang hiling lang po namin sa inyo, no, na sana, no, paki-like, no, comment, share, at subscribe naman ang amin pong mga YouTube channel, no? Ang FCB at ang KBFM. Yan po mga kaibigan, mga kababayan, sa inyo pong lahat. Maraming salamat at sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip nating lahat. Magandang tanghali at araw ng Sabado. Bye-bye!